Yan, magandang araw mga kahombre ko, no? Grabe to. This was a very tough day, no? Sa Facebook to, boy. This was a very tough day for me. Dahil kong ginawa ngayong araw na to. My goodness, man. Ay, nako, nakakapagod to ang araw na ito. Pucha. Anyway, ako nandito lang today, no? Tatanggal lang ako ng muta-muta ko. Yan, magandang araw ho. Yan. Ganito yan mga kahombre ko, no? Meron akong special na mensahe sa CIDG ng Laguna, no? Ito CIDG Laguna, makinig kayo sa akin, ha? Ako sa totoo lang, actually, kailangan ko pa ba kayo respeto? Sige, sa bagay, kailangan naman respeto, no? Ito ho, para sa mga may sa mataas, no, na sa may mataas na katungkulan sa CIDG sa Laguna. Ano po, magandang araw sa inyo. Pero sige lang, hintayin ko muna. Ano na ba? Ilan ang views dyan sa'yo? 388 dito. Oh, yan. Sige, mga 1,000 views yan. Para at least isang bagsakan na lang tayo. Tapos mamaya rin, mga kahombre ko, may content ako, no? Sa YT ko, 7 PM as usual. Yan. O, ingat din kayo, sa mga nagko-comment dito. Ingat, sige. Meron lang akong konting kwento sa inyo, mga kahombre ko. Mabilis lang to. Hindi ko pa siya masyadong pwede na na ibitaw lahat. Kasi, hindi pwede. Boy, sara mo nga yung mga bintana mo. Yan, sayang naman ang aircon. Sige. Ay, wala. Hindi ata to aabot sa 1,000. Ang hina ako sa Facebook. Ang hina ako masyado sa Facebook. Sige, okay lang, it's okay. Or baka uwian na ng mga tao, no? Pero sige, it doesn't matter. Tuloy ko na to, mga kahombre ko, no? So ito, mensahe ko para sa mga kataas-taasan, no? Sa CIDG Laguna. Kanina ho, hindi ko masabi kung anong oras, pero pumunta kayo sa bahay ko, sa San Pablo. Anyway, everybody knows kung saan naman ako nakatira, San Pablo, di ba? Kaso lang, nung mga panahon na yon, hindi na kasi ako doon naka-reside, di ba? Doon naman ako doon pa rin ako, bahay ko rin, mga bahay ko naman yun, pero hindi ako dyan naka-reside. Now, to tell you the truth, mga kahombre ko, no, na-shock din ako. Hindi ko siya pwede masyadong kasi surprise to sa inyo mga kahombre ko kung kung bakit, ganito. Kaya may usapan na kami. Pero definitely mga kahombre ko, hindi huto kay Norman Mangusin, for your information. Baka naisip kasi boy ng mga tao, ito warrant galing kay Norman. Hindi ho mga kahombre ko. So hindi siya galing kay Norman Mangusin. Galing siya sa iba pang influencer mga kahombre ko, ibang tao, di ba? Now, malalaman nyo naman lahat yan very soon kung ano yung storya na yon, kung ba't nangyari yon, and all that. Ngayon, mga kahombre ko, nakakatawa to, no? Actually, ito yung nangyari. Ito talaga yung totally na nangyari ngayon. Dumating si CIDG, ang pogi niya, actually, nasa siya pinost ko siya, gwapo, sobrang astig talaga, Nakangiti siya, he was having fun, I think. Without even thinking, may dala siyang bench warrant, mga kahombre ko, nakasulat, pangalan ko, okay yan. Nakasulat pangalan ko, Mark Jason, blah blah blah, okay yan, aka MG, sa kasong cyber libel. Keso, kailangan ko daw magbayad ng 48,000 pesos. 48,000 pesos kasi nga, dahil dito sa bench warrant ko. Ako nag-isip. Sabi ng nanay ko sa akin, oy, meron kang warrant of arrest. Bench warrant. Di naman alam ng nanay ko, ano ibig sabihin, bench warrant of arrest, it's the same. So, na yung nanay ko, syempre, second time niya na itong nangyari. Pero syempre, this time was crazier. So, yan, nangyari. So, bench warrant to. Ayan, so, yan. May halong takot na yung nanay ko, no? So, yan. Ngayon, syempre, tumawag naman ako sa abogado ko to clear things up. So, naklaro naman, mga kahombre ko. Sabi ko, puta, ano tong kasong to? Sabi ko, hindi kaya kay Norman to? Baka to sa sa Isabela o kung saan niya. Sabi niya, ang kwento niya, kinasuhan niya ako kung saan. Baka iniba-iba yung address ko, di ba? I don't know. Nilagay niya na San Pablo, di ba? Alam niyo naman, iniiba niya yung address ko. Puta na. Sabi ko, ano to? Saan tong kaso na to?
Ngayon, nabalitaan ko, mga kahombre, hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo yung city kasi darating tayo dyan. Very soon, konti na lang, mga kahombre ko, darating tayo dyan. Ayun nga lang, nung sinabi nung tao namin na, oy, ganito, dito daw, ito daw yung warrant mo. Dated 2025, mga kahombre ko. 2025. So ngayon, mga kahombre ko, yung bench warrant ho ay nung 2025 pa. So, ngayon, maiisip mo, mga kahombre ko na, uy, 2025. Ba't ka bumalik dito, bossing? CIDG Laguna. Ba't ka bumalik dito? 2025? 2025? Hindi kayo nag-research? Eto, seryoso Hindi mo chinek? Hindi ka nag-check? Hindi ka nag-check ng online warrant kung may warrant of arrest talaga ako? Hindi ka nag-check? Naku! Nari-risk ang trabaho mo dyan, bossing. Nari-risk ang trabaho mo dyan. Alam mo yon, yung mga, alam mo, hindi kayo pwede mambuli o kung anong naiisip nyo lang, naisipan, eto, may bench warrant na. Hindi mo man lang dinouble check. Nakasulat 2025, 2026 na kalahati na ng taon ngayon. Di mo ba naisip na baka mamaya dismiss na pala tong kaso na to? Mapapahama ka tuloy. Yan ang sinasabi ko. Alam nyo mga kahombre ko, to tell you the truth, pangalawang beses ito nangyari. Okay lang naman. Sa akin, wala naman yan Alam nyo yan mga kahombre ko, it's okay. Para sa akin, nangyari na to first. Wala ka pa ata nun, di ba? Nangyari na to. Wala akong sinabi. Okay lang. Shit happens. Pero mga kahombre ko, pangalawa. Now, sa pangalawa, ay hindi. Somebody must pay. Somebody must pay. Okay? Dapat, kayong mga CIDG, pupunta kayo, tama ang papel nyo. Actually, ayan yung mali ni Norman Alam mo yon? Ayan yung mali na abogado ni Norman. Di ba? Naalala nyo yon yung warrant of arrest siya, di ba? Na-warrant siya. Anong sinabi ng abogado niya? Sumama ka na lang. Di ba? Mali yon. Ibig sabihin, wala kang utak. O hindi ka nag-iisip, di ba? Pag may warrant, una sa lahat, kalma ka lang. Pangalawa, basahin mo. Kasi hindi ka naman siguro bobo, hindi ka marunong bumasa, di ba? Basahin mo ano yung kinaso. Karapatan mo yan, di ba? Tawag ka sa abogado mo, ito po yung ikinaso sa branch ganito, ganyan. Klaro. Dito, 2025. Alam nyo ba na yung dalawa kong kaso na yan? Well, isang kaso lang yung sinabi niya, pero dalawa yan, sa totoo lang. Dismiss na ho yan. At ayan yung problema mo ngayon, boss CIDG ng Laguna. Kasi bukas, hindi ko na pwede sabihin yan. Alam mo kapag nagsasabi ka ng totoo, it's difficult, man. Boss CIDG ng Laguna, mahirap to. Dapat, pag gagalaw ka, alam mo, dapat totoo. Okay lang man, tatanggapin ko yan. Bakit hindi, man? Di extra legendary na post, di ba? Meron kang, tawag doon, mugshot, legendary mugshot, di ba? Wala problema doon, man. Alam mo, sinabi ko naman to, it's okay, shit will happen. Anytime. Siyempre, influencer ako. Ano ba content ko? Commentary. Definitely, easy. Kaya nga ako may mga abogado, kasi easy ako sa cyber libel. Klaro yan. Pero, ang problema, kapag okay lang pag tama si IDG, tama police, sasama ka, siyempre. Anong gagawin mo, di ba? Pero, pag mali, hindi po pwede yun. At ito, mga kahombre ko, hindi ko ito palalagpasin. Ito, si IDG Laguna, hindi ko ito palalagpasin. Lalo na nasa tama ako. Hawak ko mga papel, di ba? Dismissed, yung mga kaso na yon, yari kayo ngayon. Now, na-hospital ho ang aking ina, nakakaawa naman. Yon. 72 years old ang aking ina, syempre natakot and all that. Naku! Mahihirapan kayo dito.
'Di ba? Magpapalabas kayo ng mga tao ninyo, papalabas sila ng mga tao nila, hawak nila yung papel, without even checking if this is real. Totoo ba to? Is this even valid till now? 2025? Is this valid? Yes or no? Meron naman siguro kayo internet to check kung meron akong iwaran. Hindi nyo chinek. Nilapag mo, ito, putangin lang to, dito, San Pablo, banata natin to. Ito, boss, hindi nyo alam kung totoo pa ba yan. Hindi ho mangyayari yan. Anyway, inuulit ko ha, hindi ito galing kay Norman Mangusid, mga kahombre ko, hindi. Last year pa ho ito. Ayan ang sinasabi ko. Alam nyo mga kahombre ko, sa totoo lang, nalulungkot ako, no? Sobra. Kaya pala ang daming galit na tao, no? Mga Pilipino, nawawala ng gana sa mga kapulisan. Because of this. Imagine ninyo, mga kahombre ko, imagine ninyo to. Mangyari to sa mga normal na tao. Yan yung maganda eh. Nasa example eh, di ba? Which nangyayari to? Nangyayari sa normal na tao, mababang tao lang. Walang pera, walang kahit ano, walang pang abogado. Alam mo ang gagawin nun? Sige po, sasama na lang ako. Kulong. Walang pang bail, wala kahit ano. Pagkatapos nun, after a week, man, boss, absuelto ka na pala, mali kami nang nahuli. Kasi ako okay lang eh. May legal team, may abogado, kaya naman, di ba? May kakayanan. Paano yung mga normal na Pilipino? Kaya pala, alam niyo mga kamre ko, minsan kinontent ko yan eh. Sabi ko, yung mga nakakulong, regarding sa mga nakakulong na tao, sabi ko, lahat ng mga yan, masasamang tao. Actually, nagulat ako dahil nabash ako doon eh. Akala ko kasi yun eh. Nabash ako talaga todo. Ina mo, hindi lahat na nakakulong masama. See? Kita mo na. Now, that's the big lesson. That's the lesson that I learned today. That's the lesson I really learned today. Kaya sa totoo lang, pagka naghihimay ako ng argumento, I'm thinking twice, 3 times nowadays. Kasi nakakatakot na baka bumalik sa akin eh. And actually, ayan, tulad yan. Diba? Dati, sinabi ko yan, lahat ng nakakulong, masama, syempre, nakulong ka. Pero paano na to? Kunwari, di ba? Dismiss. Paano kung hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mo? That's the question. Paano kung wala kang pera? Yun ang tanong eh. Kasi paano ka kukuha ng abogado para mag-save sa'yo? Yun eh. Think about it, man. Ikaw, Mingan. Think about it, man. Seryoso. Wag na ako eh. May kakayanan naman ako eh. Kaya ko naman sarili ko eh. Paano kung ikaw? I mean, ganyan. Meron kang, bench warrant. Pero okay ka na. Tulad ko, di ba? Okay naman di ba? Okay na. Hindi ko palang pwede ilabas kasi may usapan kaming dalawa maglalabas eh. Pero, ikaw, ganyan. Di ba? Paano? Wala kang kakayanan mag-bail. Nakapag-bail ka na nun. Kaso, makukulong ka muna ngayon. Makukulong ka muna ngayong gabi na to. Ngayong araw to, nakakulong ka muna. Kahit alam mo na tama ka. Tama ka niyan. Obviously, you're right. Kasi alam mo, di ba? Ito yung papel, but they won't believe you. They will still put you in jail. They won't believe you. Tapos, syempre, wala kang pang-abogado. Kunwari, naubos mo na yung pang-abogado mo all this time. Paano? Naubos mo yung pang-abogado mo. Dahil nga, syempre, ilang taon kayong nag-hiring-hiring eh. Ubos na yung pera mo, wala ka ng pang-abogado. Pero alam mo na, acquitted ka, nakasulat, may papel, di ba? Nakita mo naman, di ba? Dismiss. Paano mangyayari? Wala ka ng pera, man. Wala ka ng pang-abogado. Anong gagawin mo? Papakulong ka, boy. Yun. Mag-shot. Dali ka, boy. Kahit wala kang kasalanan. Ayun pala yun. Tangina, di ba? Yun lang. Di ba? Ayun lang. Ayan ang problema. Kaya, eto ho,
CIDG Laguna, ay hindi ho ito pwedeng masawalang bahala. Actually, siguro, medyo minalas-malas lang tayo ngayon, no? Kasi, ang inyong, hindi kayo nag-research, di ba? Wala kayong alam, wala kayong idea sa nangyayari, hindi nyo alam na dismiss na pala yung ipinunta nyo, nakaargabyado kayo ng tao. Kaso lang, yung tao na argabyado nyo, papalag. Yun ang problema. Yun ang malaking problema. Hindi ito tulad, no, ng iba na, alam mo yun, na ganun-ganun lang, sige, tahimik na lang tayo. Ay, hindi. Ito, papalag. Papalag to hanggang sa dulo, ha? Hindi to start lang. Hindi to tsamba lang, ha? Dulo to, ha? Dulo. End. And believe me, it's real. It is real, man. It's real. Yan yun. Ayan, tama, may nag-comment. Kap Niño Barzaga, si Kap Niño ata to. Totoo atang siya to. Pakulong na lang pag walang abogado. Di ba? Ayun na yun. That's it. End. Ako okay lang eh. I'm okay. Patangin na. Kaya ko eh. Di ba? They are thinking of extorting you since they know you have money. Yeah, but they won't. They won't be able to. Anyway, haka-haka lang naman yan. Siyempre, hindi ko pwedeng sagutin yan. Haka-haka, chismis lang yan eh. Pero, yung sinabi ni Kap Niño, matalino yun. Na, walang abogado, pakulong na lang. Wala. What to do, man? What you gonna do about it? Tapos yung proseso, ang bagal, makikita nila, nagkamali sila, baka in a month or a year time. Thank you very much. Diba? Yun lang. Yun ang masama. Anyway, mga kahombre ko, hindi ho to kaso ni FLM sa akin. Ang daming nagko-comment na, na-dismiss ba kaso? Hindi, guys. My God, ayoko na magkwento. Mamaya na lang, panuorin nyo na lang ulit. Iba ho to. Ibang influencer to na kinasuhan ako, mga kahombre ko. Pero, again, okay na kami ngayon. And actually, dismiss na po yung mga kaso na yon. So, yun yung di ko maintindihan sa CIDG Laguna, di ba? Eto, sabi ni Kap Niño, may free naman na abogado, di ba? Yung Pau. Oo, magaling din naman ang Pau. Legit. Kaso Kap Niño, asikasuhin mo muna. So, nakakulong ka habang may nag-aasikaso ng Pau para sa'yo. Di ba? So, wala rin mangyari. Di ba? Wala rin. Ganun lang yun. Wala. So, in short, nakakulong ka pa rin, Kap Niño. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Sabi niya, may mga libreng abogado sa Pau. Oo nga, Kap Niño. Kaso nakakulong ka nga nun. Diba? Sino mag-asikaso nun? Wala na. Basta nakakulong ka pa rin nun. Boss, ano naging reaction ng CIDG? Masaya sila. Tingita mo naman sa picture eh. Tignan mo sa picture na pinost ko, naka-okay pa nga siya eh. Ayun lang. Hindi ko alam hanggang kailan to, ha? Hindi ko alam hanggang kailan tong smile na to. Baka mamaya niyan, ako naman ang maganto, ha? Alam nyo, this is a mistake, guys. This is a mistake. Siguro, akala nyo, ganun-ganun lang. No. Hindi sa akin. No. Not me, man. Hindi ako yon. Pero ito, tutuloyan ko to. Tutuloy ko to. Ay, good. Tangina, gandang kaso nito. Sure win to eh. Tangina, bakit hindi? Bukas pa naman, nasa Napolcom ako. Actually, mapipicture tayo doon. Kasi, naargabyado ako eh. Hindi ho pwede yan. Pag naargabyado ka, bilang Pilipino, nakakatukin mo talaga lahat ng ahensya ng bansa. Siyempre, taxpayer ka eh. Hindi nga ata alam nito si CIDG na to na ako yung one of the biggest taxpayer sa Pinas na influencer. Maybe top 10. Hindi mo alam. Tangina. Check nyo pa sa BIR. Legit yan. Alam mo ba na hindi ko naman kailangan talaga magbayad ng BIR? Kasi meron na ako. Siyempre, may negosyo. Nagbabayad ako. Pagkatapos nun, tax na yung YouTube channel ko. Ako lang.
nagmamagandang loob, nagbabayad lang ako. For no reason. Wala lang. Basta nagbabayad ako. Every 3 months. Legit. Kanina kakabayad ko lang ulit. Crazy to. Yan, totoo yan ha. Yan lang yon mga kahombre ko, no? So, kailangan, tandaan nyo na kailangan nating mapanagot ang mga tao na ito. They will definitely, they will need to do the biggest ever public apology. Dapat, umikot kayo sa barangay namin. Kasi pinahiya mo ang aking pamilya sa barangay ko. Ayan ang sasabihin ko. Ayan ang totoo. At gusto ko, may hawak kang watawat at nandun yung dismissal ko. Nakasulat, dismiss yung mga kaso na yon na inihain mo sa akin, kesyo may warrant of arrest ako. Doon mapapatawad kita. Remember this, man. Maalala mo yung mukha ko. Maalala mo to, man. Ikaw, nakaganto ka, alika, ano yan? Ito, Boss CIDG, ang saya. Happy, di ba? Tayo na, happy. May dalang warrant of arrest, Happy, di ba? Bench warrant. Baka magkaiba yun. Ayan, ayos, di ba? We'll see tomorrow, man. We'll see. Tignan ko, ha? Anyway, yun lang naman, mga kahombre ko. Sa ngayon, hanggang dyan lang ako. Hanggang dito lang muna ako. May content din naman ako in a bit in around 7 p.m. At around 7 p.m. So, yun. Bukas nasa again, nasa Napolcom ako bukas kasi talagang kailangan. Hindi ko ito pwedeng, no chance. Sorry. At hindi na rin okay na kung sino man lalapit sa Actually, may mga nagme-message na sa akin. Hindi. Sorry, no. Hindi ako magpapaareglo. Hindi ho yun. Hindi ako pang ganon, okay? No chance. Hindi ako magpapaareglo, okay? Nung pinost ko yan, 600,000 views na kasi yan sa Facebook. Sigurado nakarating na sa kanila. May mga nagpaparamdam na sa akin. Ayoko nang sabihin ko sino, no? Oo. So, nakarating sa kanila, good luck, man. Sabi ko sa iyo, Ayan, sana, naging lesson to sa akin. Pero sana maging lesson sa inyo. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon, lagi kayong panalo. Walang ganon. May mga tao rin talaga na pupukpuk talaga. Papalag talaga. Alam mo yun, papalag hanggang dulo. Promise, man. Hindi nyo pa siguro ako masyadong kilala. Anyway, one love, good fucking vibes. See you guys. Good night.